Kaso nga lang po, yung mga barangay na din, yung mga tao sa barangay na nagtatapon pa rin ng basura sa kanal, kaya nagkukos pa rin talaga ng flood. So hindi na rin problema pa rin ng barangay, pero hindi nasusolusyonan ng barangay kasi nga marami pa rin makukulit na tao na nagtatapon sa kanal. Next, what existing programs or measures are reduce flooding in the community? Sa kanal. Next, what existing programs or measures are in place to prevent or reduce flooding in the community? Sa barangay naman namin, yung existing program namin na para ma-prevent yung kanal, yun nga, yung paglilinis namin ng kanal, tsaka yung pagsa-separate namin ng mga basura sa mga biodegradable tsaka non-biodegradable. Kasi minsan pag nabubulok na, tinatapon na lang din sa kanal. So kailangan din talaga ng separation ng basura para maiwasan din yung pagtatapon nila sa kanal. Next, how does the barangay communicate flood warnings and important updates to residents? Ang barangay po namin meron pong early warning device. So may gumagana siya kapag pagpaapaw na po yung ilog dyan sa amin. So meron siyang device, tas meron din po kaming mga monitoring na tanod. Tsaka syempre kami rin po mga taong barangay, nagmo-monitor din po kami ng ilog kung sakali mang paapaw na, nagpapalikas. And then meron po kaming sariling evacuation center kung sakali mang bahain talaga. Tsaka early pa lang po, lalo na sa mga tabing ilog, pinapalikas na po namin. So yun po. Last, what long-term solutions or projects are being planned to address flooding in the barangay? Para sa akin po, para maiwasan yung pagbaha. Kasi dati po hindi talaga nagbabaha dito sa barangay namin. So ano lang po siguro, isang deep clean. So yung talagang sobrang linis na kanal. Hindi naman sobrang linis. So lilinisan lang yung buong kanal na pinagdadaluyan sa ilog para malinis yung totally linis na kanal, para hindi rin talaga nagbabaha. Kahit tapunan man ng basura, dumadaloy pa rin siya, walang barya.